Maligayang pagbabalik po muli sa inyong lahat. Latest weather update tayo ngayong araw po ng Huwebes, January 4, 2024. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and subscribe naman po, and always pa-hit ng notification bell para mamaya o bukas ay ma-update ko kayo sa lagay ng ating panahon. So narito na po ang pinaka-latest hypnosis natin. Galing na rin po mismo sa Pag-asa. Northeast monsoon po ang nakakapekto sa ilang bahagi ng ating Luzon, no? Easterlies naman na nakakapekto rin sa ilang bahagi ng bansa. Uulitin ko lamang po mga kaibigan, mga kababayan, wala po tayong bagyo na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may mga binabantayan naman tayo ng mga cloud cluster nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging active LPA sa paglipas ng ilang mga araw or mga oras. Inoobserbahan po natin yan. But as of now, wala naman itong direktang epekto sa ating bansa. Tuloy-tuloy tayo ngayon, no? Ito na po ang ating latest weather forecast, no? Sa area po ng Cagayan Valley, Apayao, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Ang lagay po ng panahon dyan, maulap na panahon po ngayong hapon ang ating naranasan at nakikita natin sa ating kalangitan yan na may mga light rains po or mga isolated rainfall shower. Pagdating naman po sa gabi, no, obserbahan nating mabuti yan, dala yan ng northeast monsoon. Yung mainit na hangin na pumapasok sa ating bansa, wala pa naman ito masyadong epekto, kaya naman huwag kayo masyadong mag-alala dyan sa mga lugar na ating nabanggit. So tuloy-tuloy naman tayo ngayon sa area ng Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon. Maulap din na panahon, no, at kalangitan ng ating naranasan at nararanasan ngayon, no, na posibleng magkaroon ng mga light rains o mahinang pag-uulan po pagdating sa gabi. Kaya mas maganda kung may mga lakad kayo or mga alis, yung mga mamamalengke, yung uuwi galing trabaho, ugaliin po magdala ng payong jacket o kaya naman po kapote, panlaban nga po in case magkaroon ng ulan, no. Panlaban na rin yan para hindi po tayo magkasakit. Sa area naman po ng Visayas at Mindanao, ang weather condition po dyan, maulap din na panahon na may mga isolated rainfall shower pagdating naman po sa gabi within 2 to 4 hours. So, obserbahan po nating mabuti yung mga lugar na yan. At kung may mga lakad kayo, kung aalis kayo sa hapon o mamayang gabi, ugaliin na lamang po magdala ng payong jacket o kaya naman po kapote, panlaban nga po sa malakas sa pag-ulan. Mas maganda na nakahanda tayo, no, kaysa yung biglaang pag-uulan na mababasa tayo at mauuwi ito sa pag-uulan, no, sa pagkakasakit natin, I mean. At ito po sinasabi ko sa inyo, ito po mga localized thunderstorm, minsan ay mas malakas po ito sa mga sinasabi natin mga typhoon, ng mga bagyong pumapasok sa ating bansa. Ang mga bagyo super typhoon po kasi isang bugsuan lamang yan na malakas, unlike po dito sa mga localized thunderstorm. Minsan tumatagal ng ilang mga linggo, minsan isang buwan pa mahigit ang itinatagal. So pinag-iingat din lalo-lalo na yung mababang lugar po sa Metro Manila sa banta nga po ng pagbabaha. Kaya naman, no, ngayon pa lamang po maging ready na tayo, ay ready tayo sa bawat posibilidad na mangyari. Linisin na po yung mga estero, yung mga kanal na siya po nagiging main cause nga po ng pagbabaha. Tanggalin yung mga basura. Mag-ingat din po kayo sa may bandang Mindanao naman, no, diyan madalas dumadaan yung mga bagyo, yung matataas na lugar diyan. Maging mapagbantay kayo sa banta nga po ng landslide kapag alam nyo meron tayong hypnosis na mga rainfall shower, heavy rainfall, maging handa kayo para iwas po tayo sa sakuna na dala po ng landslide. No? Patuloy ko po kayong update, and please don't forget to like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat.